Once again mga ka-GC Tech, nandito naman tayo at magbibigay ng kaalaman sa inyo. So, nandito na ngayon si Emax na N305 Pro Edge Ultra Compact Mini Desktop PC. So, kung kayo ay naghahanap ng mga swak sa budget nyo na makakatipid kayo sa space, sa table nyo, sa working place nyo, ay napakaliit yung space, pero napaka-reliable ng PC na to. Kasi hindi mo na kailangan ng malaking space at basta meron kang monitor and keyboard at meron ka nito, ay swak ito sa iyo. So tara, wag na natin patagalin. I-unboxing natin ito at tingnan natin yung specs nito. Ayan. Papakita ko sa inyo, ayan. Ito yung box niya. Ayan. Maliit lang 'to. Ayan. So, ayan. So bubuksan natin, So, ang specs na pala nito, ayan. Ito bubuksan lang natin muna, Ang specs nito ay Core i3 na siya. Ayan. Processor niya. So, ito na. Ito yung guide manual. So, ito yan. Ito na. Ayan. So, yung box pa lang ay napaka-safe na yung lagayan. So, napakaliit lang na bagay. Hindi mo akalain na ito ay computer. So, ito na yung nag-i-innovate na yung technology. So, ito yung itsura niyan mga boss, mga ka-GC Tech, Ito yan. So, ang likod niya, nandito yung USB, may dalawang USB port and may dalawang HDMI port and may dalawang LAN and yung power. Ang kinagandahe dito mga boss, mga ka-GC Tech, yung LAN niya is ito. Mataas na yung speed. Meron siyang 1 gig and meron din siyang 2.5 gig. So kung ikaw ay nag-gaming, kailangan mo or nag-trade ng mga kung ano-ano man na currency, ito yung gamitin mo. Dapat yung LAN mo is 1 gig, para mas mabilis yung mas maibigay na internet connection in pang-gaming. So, pwede na to sa pang-gaming kasi ang port na to ay 1 gig na. Then, ang pinakamaganda dito ay yung power niya is charger na lang na 12 volts to 19 volts, So, napakatipid sa kuryente, So, yun ang kinaganda. At yung HDMI niya, dalawa. Meron siyang HDMI and then yung DP kasi magkaiba yung isa niyan Yung isa, mostly ginagamit natin itong HDMI 1 Ayan. So dito naman sa harap may dalawa din na USB port, so bali 4 na yung USB port. At kinagandahe dito, meron siyang USB type C Yung cellphone mo makukunik mo na rito Mostly marami ngayon ay yung cellphone natin ay USB port din na type C. Then ito yung headset niya at ito yung power on So napaka liit lang nito mga boss, mga ka-GC Tech. So ayan, Intel Core i3 na siya. Then pakita ko muna, ito yung charger niya. So ayan, charger. At ito may kasama siyang HDMI cable. At ito yung pang-screw sa likod ng monitor So, ang gagawin nyo lang dito ay yung monitor nyo dapat ay nasa 21 inches pataas at merong lagayan sa likod na pang wall mount So, ilalagay natin ito doon sa monitor. Then, ikakabit mo, i-screw mo yan dito. Ito ganon. So, ayan. So, may screw mo na siya doon sa likod ng monitor. So, ayan. So, ito yung box niya. So, ayan wala na siyang laman. Yun lang laman niya. Then, yung specs na sinasabi kong Core i3, ayan. Nandito sa likod, makikita mo, bago mo mabibili, kung gusto mo makita mo na yung specs. Sa likod ng box, makikita mo yung summary ng specs. Core i3 processor na siya. Then, Intel graphics, so may built-in graphics na siya. So, nasa 1 gig. So, pwede na siyang pang game, kahit wala kang video card. So,
Meron siyang 16 gig na DDR4. Ayan. Upgradable pa siya to 32 GB max. Yung RAM ito, pinag-uusapan natin yung RAM. Tapos, yung 1 times 250 pin, yung DDR4 na DIMM. Yung sa RAM. Then, meron siyang 512 na gig na M.2 at tapos 3.0 times 4 NVMe SSD. So napaka-speed nito. Then upgradable siya up to 4 terabyte maximum. So yun, malaki na yun kung storage yung pinag-uusapan. Sa ngayon, ang nakalagay sa kanya ay 512 gig GB. And storage expansion niya ay pwede ka maglagay ng M.2 na SSD. So yan. So dito mo makikita din yung internet niya ay 2 times, ibig sabihin 2 port. So ayan. Then meron na siyang wireless. Wi-Fi ready na siya mga boss. Then operating system. Ang kinaganda dito mga boss, mga ka-GCTech, yung Windows niya, yung niya is upgraded na siya. Windows 11 Pro and license na siya. Hindi ka na problema ng license kasi mahal yung license eh. So kasama na dito. Then video output, ayan, HDMI, dalawang HDMI. Then analog audio, so ayun, combo na siya. Then USB port, ayan, 3.2 generation 2. So meron din siyang type C. So yun na nga yung pinakita ko sa inyo kanina. Then ito yung power niya, napakatipid 19 volts, 3.42 ampere power adapter. So ayan siya. So napakasulit na to sa basic and pang gaming. Pwede na rin siyang pang gaming kahit Core i3 lang siya. So napaka-cheapest lang nito at mabibili mo lang to ng 17 or 19 sa mga store dito sa Pilipinas. So ayan, dito nagtatapos yung unboxing natin. At kung bago ka pa lang sa aking channel, wag mo namang kalimutan i-click yung subscribe button natin dyan. And wag mo na rin kalimutan yung bell button para sa susunod na meron akong ituturo ay manonotify ka na meron tayong next tutorial na matutunan. See you on my next video guys. Thank you. Have a good day.